Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. And yung iba po sa inyo naka-attend na ng meeting natin kaninang 9 a.m., yung iba naman naka-attend na ng 11 a.m., and then yung iba ay a-attend pa lang ng 3 p.m. and then 9 p.m. So, kung hindi pa po kayo nakaka-attend ng online, meron po tayo sa 9 p.m. Make sure na magiging connected po kayo today mismo. Mamaya alas 9 ng gabi, si Bishop meron siyang online meeting rin para sa inyo. Kung kailangan nyo po ng link, pwede nyo po kaming kontakin. And talking about itong pinag-uusapan natin the whole week, pinag-uusapan natin kung paano nga ba masusolusyonan yung sunod-sunod na problema. At today, pag-uusapan natin yung step number 3. Nung Monday po, pinag-usapan natin yung step number 1, which is yung finding out the root cause of the problem. And kung hindi nyo pa po napapanood yung program natin nung Monday, available naman po yan sa ating YouTube channel. Kung hindi po kayo sanay dito sa Facebook, check nyo lang po sa ating YouTube channel. Sa playlist po, makikita nyo po yung mga previous message natin. And yung step number 2 is do not get distracted. Wag daw magpa-distract. And kung kailangan mo rin ng information, kasi hindi ko po ma-explain dito lahat. Kaya nga, yung Midday Boost ay isang program to elaborate yung book ng Joel para mapag-usapan natin ng maigi. So, check nyo na lang po sa ating YouTube channel rin. Huwag nyo muna akong panoorin sa step number 3 kung hindi nyo po pa napapanood yung 1, 2. Bakit? Kasi wala lang pong sense ito. Gawin nyo lang po, okay? Alam ko na siguro na i-share itong link na ito, pero please, balikan nyo muna yung step number 1, step number 2. Kasi nga delikado kapag tatalon ka. Diba? Kapag may tatalonan kayong steps, delikado po yun. So, I want you to watch yung step 1 and number 2 rin. And today, ano yung pag-uusapan natin? Step number 3. Pero bago natin pag-usapan, kung meron po kayong mga prayer request na gusto ninyong i-include, kasi later on, bago matapos yung program natin, we are going to say a prayer para sa inyo. Kayo na merong struggle sa iba't ibang aspeto ng buhay, you may even write sa comment section natin yung prayer request ninyo, and then we are going to make our prayer. Aside from the prayer request, I would even ask you na mag-prepare po ng baso ng tubig. Para saan po yung baso ng tubig? Iinumin nyo rin po yan later on. Be-bless natin yan. And kung family members ninyo nasa hospital, please request them na mag-prepare ng tubig rin para kung pwede silang uminom para i-bless natin and then iinumin nila yung tubig na yon. Okay? Habang pine-prepare nyo po yung tubig, habang nagsusulat kayo ng prayer request, panoorin muna natin itong testimony na ito that talks about yung pinag-uusapan pa rin natin ngayong month na ito, 'di ba? Sa month na 'to, tinatalo natin yung lahat ng salot, mga sumpa na pinagdadaanan natin sa ating buhay. And tingnan natin yung story ni Annabel para ma-find out rin natin yung root cause ng problem, kung paano siya hindi nagpa-distract, na hindi nawala yung focus niya, kaya nasolusyonan niya yung sunod-sunod na problema. Panoorin po natin ito. Before, si Annabel ay walang kapayapaan, walang direksyon, walang purpose sa buhay. Nung around 5 to 6 years old, naka-experience na ako ng sexual harassment. Maraming beses. Dito nag-umpisa yung emotional pain. Ang trauma na yun ay nagmarka sa akin for many years. Sa panlabas, mukha akong malakas. Pero sa loob, wasak, galit, sama ng loob, takot. Dala-dala ko ito kahit saan ako pumunta. Para protektahan ang sarili ko, naging lesbian ako. Akala ko kung lalayo ako sa lalaki, magiging ligtas ako. Pero walang nagbago, may kulang pa din. Pumasok ako sa relasyon sa isang lalaki. Naghahanap pa rin. Walang kapahingahan. Wala akong peace of mind. Kinumpara ko ang aking sarili sa iba. Hindi ko namalayan na nakakasakit na ako, especially sa family ko. Dahil desperate ako, sumali ako sa pyramid scheme.
at na-scam ako ng 150,000 pesos. Isinumpa ko ang taong nag-invite sa akin. Puno ng disappointment ang puso ko. Nag-a-attend na ako dati sa ibang denomination. May religious mindset ako. Nakikinig ng sermons at nanunood ng church program. Para sa akin, okay na marami akong pina-follow. Maraming ginagawa para lumakas ang faith ko. Pero dala-dala ko pa din yung mga hinanakit, galit, pride at emptiness. Nang dumating ako sa health center, may isang simple truth akong narinig. Ang tunay na pagbabago ay hindi paggawa o abala sa maraming bagay. Ito ay nagmumula sa tunay na pagsisisi at matanggap ang banal na espiritu. Kinausap ko ang Diyos kung ano yung gusto niya na isurrender ko sa altar at sumunod ako. Kaya nagdesisyon ako at parte ng desisyon ko na yon ay tunay na pagsisisi. Hindi lang sa mga ginawa sa akin, kundi pati na din sa mga ginawa ko. Isunurrender ko ang mga sama ng loob, ang pananakit ko sa pamilya ko, ang sumpa na nasabi ko. Kaya isinuko ko ang lahat. Galit, kahihiyan ko, pagka-religyoso ko, hinanakit ko sa iba at sa sarili ko. Ang pagpapatawad sa mga nangharas sa akin ay mahirap. Ang pagpapatawad sa sarili ko ay mas mahirap. Pero pinakawalan ko at pinili kong magpatawad. Nagsimula akong magbasa ng salita ng Diyos. Araw-araw ko siyang iniimbitahan na tumira sa kalooban ko. Ayaw ko nang mag-isa. Isinurrender ko ang aking pinaka-best na offering sa altar. Hindi para tumanggap ng pisikal na biyaya, kundi upang mapuspos ng kanyang presensya. Nang araw na iyon, pinuspos ako ng Diyos ng kanyang espiritu. Ang bigat na daladala ko mula pagkabata, wala na. Hindi lang temporaring nawala, kundi tuluyang nawala. Isang kagalakang hindi ko pa nararanasan ang tumira sa akin. At kasama nito ang kapayapaang hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Pero ang buhay na kasama ang banal na espiritu ay hindi puro kaginhawaan. Namatay ang asawa ko at may 2 kaming anak. Kahit sa kalungkutan ko, may kapayapaan ako dahil nakilala niya ang Diyos bago siya mamatay. Iniwan ko ang mga anak ko sa aking biyanan para bumalik sa trabaho dito sa Hong Kong. Pero labis silang naapektuhan ng pagkamatay ng kanilang ama. Ang anak kong babae ay nagka-boyfriend noong 13 years old pa lamang siya. Ang anak kong lalaki ay nagrebelde na naglalasing, naninigarilyo, umaalis sa bahay. May time na di siya umuwi ng bahay in 7 days. Inisip ng pulis na patay na siya. Pero habang ang katawan ko ay pagod, ang espiritu ko ay nananatiling malakas. Binigyan ako ng banal na espiritu ng lakas, hindi para maging emotional, kundi para lumaban sa lahat ng hamon ng buhay gamit ang pananampalataya. Nanalangin ako, nagpursigi ako at lahat ay nirestored ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Ngayon, maayos na ang anak kong babae. Nag-work na siya bilang nurse sa isang hospital sa Saudi Arabia. Ang anak kong lalaki ay malaya na sa bisyo at bumalik sa pag-aaral. Nadiagnose ako na may cyst sa breast at liver disease. Pero hindi ako natatakot. Ginamit ko ang pananampalataya ko. Ngayon, magaling na ako. Sa trabaho, dumanas ako ng injustice ng maraming beses. Ilang beses na na-termination, false accusation ng pagnanakaw, unfair treatment. Ang lahat ng ito ay dinala ko ito sa altar at nagbukas ng bagong pintuan ang Diyos. Ngayon, wala na akong utang at may sarili na akong bahay. Pero ang pinakadakilang biyaya ay hindi ang ano ang meron ako, kundi kung sino na ako ngayon. After kong isurrender ang lumang Annabel, hindi na ako alipin ng nakaraan ko. Wala nang kulang. Ngayon, nabubuhay ako ng may purpose para paglingkuran ang Diyos. Hindi sa aking sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Upang malampasan ang bawat araw-araw na laban, upang maging tunay akong saksi para sa Kanya.
Amen. Yan po ay isang story, totoong story na makikita nyo po na merong struggle rin sa buhay. And then ngayon, makikita nyo po yung pagbabago sa kanyang buhay. Bakit? Una, na-analyze niya yung pinakaugat ng problema. Nung na-eliminate niya yung ugat, so tumigil na yung problema. Pero, syempre, hindi ibig sabihin na ma-eliminate mo yung isang problema, wala ka ng problema sa lahat. No, may mga problema pa rin, pero pag alam mo na kung paano i-target yung ugat at hindi ka nagpapadistract, syempre, magiging maayos yung lahat. That's the reason why ngayon pag-uusapan naman natin yung pangatlong step. And kung yung step 1 is kailangan nating alamin yung pinakaugat, yung step 2, kailangan nating hindi ma-distract. Tingnan nyo naman itong Bible verse na ito. Sabi dito, gird yourselves and lament, you priests. Wail, you who minister before the altar. Come, lie all night in sackcloth, you who minister to my God. So, dito po sa verse na to, I believe you are going to be familiar nitong sackcloth na to. Kapag nagbabasa po kayo ng Bible, from time to time, makikita nyo po yung word na yan, sackcloth, damit, sako. Yung damit, sako po, is usually ginagamit yan ng mga tao bilang tanda ng pagpapakumbaba nila. Pagpapakumbaba. And yan po yung third step kung gusto ninyo na masolusyonan yung problema ninyo. Humble yourself. Kanino? Sa Panginoon. Yan yung step number 3. Kailangan nyo pong magpakumbaba. Magpakumbaba sa Diyos. Bakit po importante na magpakumbaba kayo sa Diyos? Bakit yan ay essential? Kasi how many times tayo rin po yung nagmamalaki na hindi natin kailangan yung tulong ng Diyos. Sabi nga namin nung Sunday sa inyo na may iba't ibang paraan kung paano tayo kausapin ng Diyos. Pwede tayong kausapin ng Diyos sa creation niya, pwede tayong kausapin ng Diyos sa Bible, pwede tayong kausapin ng Diyos sa Holy Spirit, pwede tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng tao, kaya tayong makausap ng Diyos sa iba't ibang paraan. Pero may mga pagkakataon na minsan kailangan ng gamitin ng Diyos yung pain, yung kirot, para kausapin ka niya. Kasi kapag meron kirot yung tao, kailangan niyang itigil yung lahat, maresolba lang yung kirot. Pero kahit ganun pa man, may mga tao pa rin na sa kabila ng kirot, sa kabila ng sitwasyon na hindi maganda, ayaw pa rin tumawag sa Diyos. You have to remember as well na kapag kinakausap tayo ng Diyos, kailangan nating magpakumbaba kasi kung meron man yung Diyos na hindi kayang matulungan, ito po yung taong ayaw magpakumbaba. Bakit po essential yung pagpapakumbaba? Essential yung pagpapakumbaba kasi unang-una sa lahat, hahanapan mo ng mali yung sarili mo. Pero hindi yan para mag-emote ka, hindi yan para, alam mo yon, hindi ka makamove o no. Hinahanap mo yung mali mo for one particular reason. Ano yon? Ayusin yung buhay mo. Ayusin yung sarili mo. Pero sabi ko nga, kapag may mga problema kasi, ang number 1 na nasa isip natin, hindi natin hinahanap yung ugat. Naghahanap tayo ng sisisihin. Yan yung pinakamalaking problema kasi anong point na mahanap mo yung dapat mong sisisihin kung hindi mo naman mariresolve yung problema mo? Kung halimbawa, sinisi mo yung, katulad ni Annabel, pwedeng sisihin niya yung asawa, pwedeng sisihin yung anak, pwedeng sisihin kahit sino pa man. Pero hindi mo naman kayang mabago sila eh. Pero kapag nabago mo yung sarili mo, magbago man yung iba, or hindi man magbago yung iba, at least nabago mo yung sarili mo, at least at peace ka. Pero para magkaroon ka ng ganyang klase na mentality, anong dapat mong gawin? Magpapakumbaba ka. Hindi ka magkakaroon ng ganyang mentality kung proud ka. How many times, ilang beses na naming sinasabi sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Pero minsan,
instead na mag-obey lang, anong ginagawa ng mga tao? Ang ginagawa ng mga tao sa loob ng utak nila, nakikipagdebate sila sa direction. So how can the direction of God help you? Pero kung ayaw mo namang sunusunod yung salita ng Diyos, kailangan mong sundin. Sundin mo yung salita ng Diyos. Huwag ka nang magpakumbaba ka. Huwag ka na yung klase ng tao na, alam mo yun, nagmamatigas pa. Basagin mo yung pride mo, then humingi ka ng tulong. And interesting kasi, let's read nga again yung Bible verse. Sabi dito, lament. And then sabi diyan, wail. Ibig sabihin, tumangis, umiyak. And interestingly, kapag meron tayong nakitang umiiyak, and then ayaw natin silang umiyak, sinasabi, kapag may problema, sinasabi natin, huwag kang umiyak. Pero dito, ang direction ng Diyos sa mga taong namumroblema, umiyak sa Diyos. Umiyak sa may altar. Anong tawag doon? Pagpapakumbaba. Yung prayer ay isang sign ng pagpapakumbaba. That's the reason why beginning sa Monday nga, meron tayong prayer na gaganapin. Araw-araw. Araw-araw gagawa tayo ng prayer. That's why this coming weekend po, huwag nyo pong kalimutan dalhin yung picture ninyo. Ilalagay natin yan sa board at magpapakumbaba tayo. Hihingi tayo ng tulong mula sa Panginoon. Okay? So this is the moment of prayer. Tandaan, ang prayer ay sign ng humbleness. Recognition na hindi mo kaya, pero kaya naman ng Panginoon. So kung ready na po yung prayer request nyo dyan, kung ready na po yung tubig nyo dyan, this is the moment of our prayer. Close your eyes po, nasan man po kayo. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, nandito kami ngayon, and ngayon yung third step kung paano namin sinosolve yung problem namin. Sinosolve namin yung problem namin kasi alam namin na ikaw lang yung pwede na mag-solve nito. Nagpapakumbaba kami, Panginoong Diyos. Alam namin na yung tulong ng tao ay limitado. Alam namin na even nga minsan di namin kayang tulungan yung sarili namin. Kaya humihingi kami ng tulong sa iyo. Hinihiling ko, Panginoong Diyos, na basbasan mo yung tubig ng taong ito. Yung tubig na ito ay gagamitin para sa healing, gagamitin sa deliverance, gagamitin sa kaayusan. So, Panginoong Diyos, lahat ng prayer request na nakasulat dito ay binabasbasan ko rin. Ikaw lang yung may kaya. Hindi ko kayang solusyonan. Ang kaya ko lang gawin, ipag-pray yung taong ito. Pero ending, ikaw pa rin yung magbibigay ng solution para sa kanila. So I bless yung tubig na ito in Jesus' name. Pwede nyo pong inumin yung tubig ninyo and receive yung refreshment. Kung bumagsak kayo, inaangat kayo ng Diyos simula ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaibigan, lahat po kayo ay blessed na. Kung natulungan po kayo ng program na ito, please, wag po kayong magsawang i-share yung link ng program na ito para sa lahat. Okay? So mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. And bukas, kasama ko yung wife ko, pag-uusapan naman natin yung step number 4. So kung kayo ay sumusubaybay sa 1, 2, and 3, that's very nice. Gawin nyo lang po yung assignment and then bukas, malalaman natin yung step number 4. Okay? Mga kaibigan, mamaya meron tayong meeting, so huwag nyo pong i-miss ito. Okay? Kayo po na pupunta ngayong weekend, ito po yung ating address. For more information, just contact us. Okay? Nandyan po yung lahat ng information naman sa inyong screen. So paano po mga kaibigan? Pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang bukas po ulit, pagpalain tayo at itong remaining ng week, maging matatag tayo. Magpakumbaba kasi lahat ng nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Okay?